high, glory in the highest to God, and on earth peace, goodwill among men. We praise thee, we bless thee, we worship thee, we glorify thee. We give thanks to thee for thy great glory. O Lord, King heavenly, God the Father Almighty, O Lord, the only begotten Son, Jesus Christ, and the Holy Spirit. O Lord God, Lamb of God, Son of the Father, who takest away the sin of the world, have mercy on us, thou who takest away the sins of the world. Receive our praise, thou who sittest at the right hand of the Father, and the Sa himig po ng Doxology, the Great Doxology, ang pasimula ng Divine Liturgy of St. John Chrysostom, na yan po ang rite, tinatawag na Eastern Orthodox Rite, tuwing Sunday, tulad po na makikita ninyo sa icon, sa ating screen, ang Annunciation Orthodox Church, yan po yung tsura ng Orthodox Church sa Parañaque. Light of Orthodoxy, glory unto God who gives us light. Yung pong merong iconostasis, and then may pari nasa loob ng altar, nakatalikod sa tao, pero nakaharap sa tabernakulo. Yan po ang tinatawag na Liturgy of St. John Chrysostom. At ang pasimula ay awitin ng koro ng Great Doxology, luwalhati sa Panginoon Diyos, luwalhati sa mapangyarihan Diyos na nagbibigay liwanag at sa sangkatauhay kapayapaan. Napakaganda ng Annunciation Orthodox Church. Invited po kayo dyan every Sunday, 9 o'clock in the morning, para po sa Liturgy of St. John Chrysostom. Okay? At siyempre po sa ating pong patuloy na pagpapahayag ng liwanag ng katotohanan, binabahagi po sa inyo ang Light of Orthodoxy. At sa ating pong programa ngayon, ang tungkol po sa angels. May mga angel pa ba? Ay, si Angel. Nasaan si Angel, yung isa nating PA? Meron tayong mga pangalan na mga kaibigan natin, kamag-anak, kapatid, ang pangalan Angel. Angelita, Medyo Angelo. Meron pa. May mga grupo ng mga angel choir. Ganun ba? Sa atin po ay pagbabatayan po natin, walang iba kundi banal na Biblia. Again, the Orthodox Study Bible, na sa tulong po ni Chris ay may project po sa screen dito po sa ating kahulugan ng liwanag at ang mga tinatawag na biblical references sa realidad na may angel po. Okay? Ang una po ay maunawaan natin na mayroon pong siyam na grupo ng angels. Ayan. Ano na yan? Nakalagay po sa screen. May angel, archangel, power, authorities, principalities, dominions, thrones, cherubim, and seraphim. Yung number 1 po, yan na sa baba. Kung tutuusin, pataas na grado. Ang pinakamataas po ay ang seraphim. Okay. So, isa-isahin po natin, batay sa Biblia, ang kahulugan po ng angel. Ayan, mababasa po sa Efeso chapter 6, verse 12. Kayo na po magbasa sa Biblia. Dahil ikang ay nakasulat yan sa wikang English. Sa susunod po, sisikapin po natin na ibahagi sa inyo sa wikang Tagalog. Okay? So, may angel. Makita po ninyo ang Panginoong Kristo yan. Na magkaroon sa ating Biblia ng kaganapan ng kanyang pag-akyat sa langit. Ayan, matapos sa kanyang resurrection, napakita pa sa mga apostoles at siya on the 40th day umakyat sa langit. Ayan. And then, yan po ang tinatawag na angel. And then, ikalawa po ay may verse pa rin. Ano ba yung mga angels? Yan may mababasa pa rin sa Orthodox Study Bible na
Ayon po naman ito sa artikulo ng glossary ng Orthodox Study Bible na sinulat ni Father John Morris. Si Father John Morris po ay mapalad na nakabisita na dito sa Pilipinas noong taon 2002. At sa glossary, ang angels po ay ang bodiless powers created before the creation of the physical universe. The English word angel comes from the Greek word for messenger. Throughout the scripture, angels are messengers who carry the word of God to earth. Katulad po ni Gabriel's visit to Mary, Lucas chapter 1, 26 to 38. Yan po yung annunciation of Virgin Mary. So the Orthodox Church teaches that there are 9 choirs or groups of angels. Yan nga po, angel, archangel, powers, authorities, principalities, dominions, thrones, cherubim, and seraphim. Mababasa po sa Banal na Biblia, Genesis chapter 3 verse 28. Ayan. Isaiah chapter 6 verse 2, Ephesians chapter 1 verse 21, Colossians chapter 1 verse 16, 1 Thessalonians chapter 4 verse 16, 1 Peter chapter 3 verse 22. So ating pong at random, may pakita sa inyo sa screen ang kahulugan ng bawat isa. Okay? Una-unahin natin, sunod-sunod, pakita ang ating slide. Una, angel. Ikalawa ay archangel. Sunod-sunod na natin yan. And then the biblical verses. Archangel. Ikalawa, ikatlo, pataas po tayo. Powers. Pero hindi po naman limitado yan sa itaas. Ibig sabihin, grupo ng mga angel. Isa, archangel, powers, isang grupo yan. Pero yung angel, marami yan. Archangel, marami rin. 9 pa rin ang archangel na kilala natin. Powers, marami din yan. Authorities, principalities, and dominions. Ikalawang grupo yan. Ikatlong grupo, thrones, cherubim, and seraphim. Tiga-tigatlo. So, tatlong grupo, tiga-tigatlo, 9 choirs or groups of angels. Okay? So, maliwanag po yan sa biblical verses. Yan ang seraphim. At yan sa Genesis 3:24, mga verses, mapakita natin sa kanila. So, maliwanag po na napakarami po. Meron pa tayong tinatawag na tinuro sa atin ang catechism, yung prayer sa guardian angel. May bawat isa po na naging Kristiyano na nabautismuhan ay meron pong tinatawag na angel. Yan ang guardian angel. Kaya mapapansin po niyo sa mga anak ninyo, bakit sika nga sa kabila ng kalangkalikutan ay hindi naman sila na aksidente, hindi naman sasaktan, At minsan pinag-aadya nga sila maaksidente sapagkat may guardian angel. Mapapansin yung mga bata pag natutulog, mga nakangiti, para may kausap, yung mga angel. Wala pong panaginip yan. Maganda yung panaginip nila. Ay kaso paglaki nga natin, para tayo nagiging kaaway na ng guardian angel, nagiging adulterated na tayo. Kaya ang napapanaginipan natin ay masasama na. At yung nakapanaginip na masama, naku, delikado yan. Kailangan po magdasal dahil mungatan nawawala na ng gabay ng guardian angel. So that ito po ang isa nating tema na pwede po natin pag-usapan at na-share po sa inyo ng Light of Orthodoxy ang tungkol sa mga angel. 18 slides po yan tungkol sa mga icon. Yung pong icon, mabakita po ninyo yan. Yung icon po, images, hindi po larawan ng Diyos-Diyosan yan. Larawan po yan ng mga banal. Iba po naman itsura ng mga demonyo. Ang mga demonyo rin ay may mga angel na yung tinatawag na powers of darkness. Yan po yung mga sumunod naman kay Lucifer, ang prinsipe ng mga archangel na nagrebelde, nagrevolt. Yan po yung subversive, mga subversibo na mga anghel na nagprotesta, nagkudeta.
sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya sila po'y sinipa mula sa langit. Yan po yung bumagsak sa lupa, sa impapawirin. Yan yung powers of darkness. Kaya mag-ingat po tayo, baka yung mga gumagabay na sa atin, mga powers of darkness, yan din po yung ginagamit ng manghuhula. Yung po mga tinatawag na naniniwala sa mga tarot cards, ano pa yon? Yung mga nasa Quiapo, nasa Baclaran, na pinaayos pa naman sa tabi ng mga churches. Ang dami manghuhula. Hindi po good spirit ang mga gumagabay dyan. Yan po yung impluensya ng powers of darkness. Mga anghel ng kadiliman po yan. Yun din pong ikangay nagkakaiba-iba sa pananampalataya. Mag-ingat po. Baka madaya kayo ng mga anghel ng kasinungalingan. Mga nadideceive. Mag-ingat po. Kailangan po natin mag-review. I-distinguish po natin yung mabuting anghel na tapat na lingkod ng Diyos at yung masamang anghel na ikangay baluktot. At yan yung mga nagre-rebelde. Yung mga tinatawag na apostate. Nasa labas po ng kaharian ng Diyos yan. Ay nagre-recruit din po yan ng kanilang kampo ng kadiliman. Kaya huwag kayong pare-recruit. Kasama rin kayo dito yung mga illegal recruiter. Ayan, sa mga nagre-recruit para lang ikangay makalamang, magkaroon ng pera illegal na pamamaraan, ay baka yan in influensya na ng powers of darkness. Ingat po. Kaya sumunod po kayo sa pinairal ng batas, katulad po ng POEA, meron pong OWA yan. At yung pong kakampi dito po na sila po ang nag-facilitate ng ating audio, radio, TV, ay yan po sa magitan ng Kakampi Online sa panguna ni Maria Fe Nicodemus. Ayan po, kita Maria na, Fe pa. Yung Maria niya, siyempre, pangalan ni Mama Mary. Fe, ibig sabihin, faith. Si Nicodemus ay din po naman naniwala at nagtanong sa ating Panginoong Kristo para isilang na muli si Nicodemus. Okay. So may mga angel po na ikangay instruments of God's justice. Yan po yung mga tinatawag na messenger of God's love. Yan po mga angel. At ingat po kayo, may mga ibang anghel na magbubulid sa kasamaan at magdadala sa kapahamakan, na mayroong tinatawag ng tawag dito impyerno, lawa ng apoy. At doon ikangay sa huling panahon, doon mabubulid, doon itatapon ang angka ni Lucifer, mga demonyo, yung mga sinasatanas, ayan, tsaka yung mga sumunod sa mga kampon ng demonyo. Doon itatapon sa lawa ng kumukulong asupre na nag-aapoy ng walang patid. Okay, so meron mo mga good angels, yan ang benevolent, yan ang philanthropist, yan ang mga guardians, na yan po messengers of God's love. Yan po ang dapat nating hilingin sa tuwina. Sa kanilang gabay, maligtas tayo sa kapahamakan. Sa magitan ng gabay nila, makapamuhay tayo ng kalugod-lugod bilang liwanag. At yan po yung mga angel, yan po yung mga kumukutitap na mga liwanag. Okay? So, yan po ang bahagi natin sa ating Light of Orthodoxy, Liwanag ng Katotohanan.